Isang magandang simbang gabi. Magandang simbang gabi rin, Father. Sabi mo sa katabi mo, ikalimang araw na ito. Panglima na ba? Kagaya ng sinabi ko sa simula ng simbang gabi, ang simbang gabi ay debosyon natin sa mahal na Birheng Maria. Siyam na gabi, siyam na Misa de Gallo o Misa Aguinaldo o simbang gabi kung ano man ang tawagin. Ito'y kumakatawan sa siyam na buwan na dinala ng mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos na ipinangako ng mga propeta simula po nung una. Ang mga ebanghelyong binabasa natin gabi-gabi ay may mga pangalang iniiwan sa atin na pwede nating maging modelo sa ating paglago sa pananampalataya. Gusto ko sanang bumaba para magtanong kaya lang itong microphone nakatali. Sa unang gabi, sino po yung natatanda ninyong pangalan? Si Juan. Maraming Juan kasi. Si Juan Bautista. Hindi po apelyido yung Bautista, ha? Yung po ay taguri sa kanya sapagkat siya yung nagbibinyag. Bautismo Bautista. John the Baptist. At siya yung tumawag sa ating lahat para maging maayos ang simbang gabi. Tinawag tayo ni Juan Bautista na talikdan ng kasalanan at magsisi. So, conversion, pagbabalik loob, ang unang ginagawa ang panawagan sa atin ni Juan Bautista. Ikalawang gabi, sinong pangalan ng inyong natatandaan? David? Ano pa? Abraham, Jacob, sino pa? Kasi yun yung salin lahi ni Jesus. Every ikalawang gabi ng simbang gabi, ang binabasa po yung kay San Mateo, yung salin lahi ni Mateo. Doon natin nakita na ang mga ninuno ni Jesus ay hindi naman ganong banal ang lahat. Meron siyang mga ninunong pasaway. May mga ninuno siyang maraming ginawang masama. Pero hindi pinutol ng Diyos ang lahi ni Jesus. Hindi sinabi ng Diyos, hanggang dito na lang ang lahing yan. Pipili na ako ng ibang lahi na panggagalingan ng aking anak. Hindi. Pinagpatuloy. Nang si David ay magkasala, at ng kasalanan labang kay Urias, kinuha yung asawa ni Urias, at pagkatapos ay pinatay si Urias, hindi pinutol ng Diyos ang panggagalingan ng anak ko hanggang dito na lang, tapos na si David. Hindi, tinuloy, tuloy-tuloy, hanggang dumating kay Jose, na asawa ni Maria, na siyang ina ni Jesus, na kung tawagin ay Kristo. Paalaala sa atin na tayong lahat ay isinisilang sa loob ng isang pamilya. At dapat nating pahalaga ng ating pamilya, anumang may bahid ang ating pamilya. Kuminsan kasi, may mga kamag-anak tayong ikinahihiya natin. Hindi ba ko yung kamag-anak ng si Juan? Ay, hindi ko kamag-anak yun. Tinatakwil natin. Ikatlong gabi naman, narinig natin sino? Ang pangalang si Isang Jose na natutulog. Nakatulog siya sa tindi ng lungkot at problema. At sino naman ang hindi mahihirapan doon sa problemang dinawit niya? Yung kanyang babaeng takdang pakasalan ay nalaman niyang, abay, nagdadalang tao.
Hindi naman sa kanya. Kung may mga lalaking tinatakbuhan ang pananagutan, hindi si San Jose. Bagamat hindi kanya yon, pwede niyang itatwa. Pero sabi sa Ebanghelyo, isang matuwid na tao at ayaw niyang si Maria ay mapahiya at maparusahan. Kaya inisip niya na iwanan ng palihim. Ngunit doon sa kanyang pananahimik, kinausap siya ng Diyos. Huwag kang matakot, natanggapin na pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala ay mula sa itaas. It takes a lot of faith to believe that. May lalaki dito, pakakasalan yung kanyang nagustuhan at sasabihin sa kanya, ay, ako'y nagdadalang tao. Ay, sinong ama? Holy Spirit. Maniniwala ba yung boyfriend mo? Hindi. Hindi. Hirap, no? Kahapon, si Bishop Paul ang nag-homily at I'm sure naintindihan nyo naman yon. Anong mga pangalan ng inyong narinig kahapon? Si Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth. Baog at matanda. Sinabi sa kanya ng anghel, magkakaanak ka. Sabi ni Zacarias, ako? Magkakaanak? Ang tanda na niya. Pati yung asawa mo, nabaog magkakaanak kayo. Hindi siya naniwala sa balita. Kaya pinatahimik din siya ng Diyos. At sa kanyang pananahimik, doon niya natagpuan yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay na totoo. Sapagkat ang pangalang Zacarias ay God remembers. Naalaala sila ng Diyos. Ang tagal nilang humihingi ng anak. At yung pangalan ng kanyang asawang si Elizabeth, ang ibig sabihin naman noon ay nangako ang Diyos. God remembers His promise na pagpapalain niya ang mag-asawang ito. At ibinigay sa kanila ang isang anak, si Juan Bautista. At ngayong gabi, sabi sa introduction, ang dating tawag sa gabing ito ay Misa Aurea, Golden Mass. Meron po ba ditong babaeng ang pangalan ay Aurea? Wala, hindi na uso yun. Ibig sabihin ng Aurea ay golden. Isipin mo, kahit wala kang ginto, ang iyong pangalan lang ay ginto ka na. Ginintuan dahil ito yung ebanghelyo na kung saan nagkatawang tao ang anak ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. Nung banggitin ng anghel kay Maria, magiging napili ka ng Diyos. Hail, full of grace, the Lord is with you. Maglilihi ka at isisilang mo ang isang anak. Nung sabihin ni Maria, dalaga ako, wala akong kinalaman na lalaki. Paano mangyayari yun? Sapagkat si Maria ay birhen, alam niya ang takbo ng buhay. Para magbuntis, kailangan na mayroong intervention. Wala akong kakilala. Sabi ng anghel, bababa ang Espiritu Santo sa iyo at ikay maglilihi. Bagamat malabo kay Maria ang salitang iyon, she believed. At sinabi niya, mangyari sa akin ang sinabi mo. At sa oras na iyon, bumaba ang Diyos Anak sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Itong si Maria, mga kapatid, ay isang babaeng may katatagan, a strong woman, a woman of faith.
not of fear. She's a woman of decision and not of submission. Nung sabihin niya, mangyari sa akin, yes, pinanindigan niya yon. Hindi masyado niyang nauunawang, subalit sa kanyang pakikipag-usap sa anghel na si Gabriel, naunawaan niya yung ibig sabihin. And she accepted. She expressed her belief. Sabi nga nila sa English, and the rest was history. Merong katatagan, katapangan ng loob si Maria nung binalita ng anghel sa kanya ang mangyayari sa kanyang buhay. Magiging bahagi siya sa history of salvation. Siya yung pangunahing taong gagamitin ng Diyos para matuloy ang pagliligtas na ipinangako ng Diyos doon pa man sa paraiso na kung saan sa pagsuway, sa disobedience ng ating unang mga magulang nawala ang paraiso sa atin. Ngunit sa obedience ni Maria ay nabuksan muli ang langit, ang history of salvation. Makikita natin kung ating susubaybayan ang buhay ni Maria sa Ebanghelyo, makikita natin na si Maria ay kasama niya yung kanyang anak. Sinundan niya nung mawala ito doon sa templo at natagpuan nilang nangangaral, nakikipag-usap sa mga matatalino sa templo. At sinabi ng Maria sa kanyang anak, bakit mo kami ginaganito? Hindi ka nagpapaalam. Ang sagot ng batang si Jesus, hindi niyo ba alam, I should be in my Father's house? Ibig sabihin, I must do my Father's mission. Simula doon, naputol yung Ebanghelyo at sinabing si Jesus ay sumama sa kanyang mga magulang and she was subject to her parents, to his parents. And she grew in wisdom in God's eyes and in men's eyes. At muling paglitaw, makikita natin si Maria kasama sa isang kasalan. And doon, makikita natin yung mother's touch, a woman's touch sa pangangailangan ng mga tao. The sensitivity of the mother about the needs of the people around her. Doon, si Maria ang naging instrumento para isagawa ni Jesus ang kauna-unahang milagro doon sa kasalan sa Cana, Galilea. Nung sabihin ni Maria sa kanyang anak, anak, wala na silang alak. Anong sagot ni Jesus sa kanyang nanay? Babae, hindi ko pa panahon. Yung salita niyang woman o babae, hindi yung walang galang. A woman is a word of respect. Because a woman is a life-giving person in the history of salvation. Mary interceded for the couple na nagkaproblema sa kanilang handaan. Ito yung makikita natin na the power of the mother over the son. Kaya tayong mga Katoliko, hindi tayo nanghihinawang lumapit sa mahal na birhen, humingi ng tulong, humingi ng awa. To intercede, hindi siya yung magmimilagro, kundi dadaan tayo sa kanya para ipakiusap sa kanyang anak. Anak, tingnan mo itong tao na ito. Nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng pag-ibig, nangangailangan ng patawad. And she will intercede. At makikita din natin si Maria, nung si Jesus ay naglalakad na papunta sa Kalbaryo, doon sila nagkitang mag-ina sa way of the cross. Kita ng ina yung duguang mukha, yung pagod na katawan ng kanyang anak na pasampasan ng krus.
Mater Dolorosa, sorrowful mother. Isang babaeng matatag, matapang, matibay ang pananampalataya, na yung kanyang anak na ipinangako sa kanya ng Diyos ay dadalhin hanggang sa dulo yung katuparan ng misyong binigay sa kanya. At si Maria ay kasama doon. Sa ilalim ng krus, sinong nandoon? Si Pedro. 3 beses ngang itinakwil niya si Jesus. Si Judas, ipinagbili nga eh. Yung iba, nagtakbuhan na, nagtaguan na. Ayaw nilang masangkot kay Jesus. Natakot sila lahat. Sa ilalim ng krus, nandoon si Maria. At ang pinakamamahal na alagad na si Juan. Kapatid ni, kapatid nino si Juan. Hindi Juan Bautista, John the Beloved, kapatid ni mga kapatid na Katolikong Pilipino. Magbasa naman kayo ng Biblia. Huwag lang kayong aasa sa amin kasi minsan kakamali din kami. Juan Evangelista. Dito kamag-anak ng evangelista ang kilala nyo sa Pilipinas. Ha? Evangelist. Yung sumulat ng huling, the fourth gospel according to Saint John. Okay, sige. At pagkatapos na mamatay si Jesus, nandun pa rin si Maria kasama ng mga alagad. Naghihintay sa pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit natin binibigyan ng parangal si Maria? Tayong mga Katoliko, meron tayong tradisyon. Siguro sa inyo mga naalala niyo, mga lolo't lola niyo nung araw, kasi mga millennials na kayong kaharap ko eh. Hindi niyo inabot na yung orasyon kung tawagin, na kumakampana yung sa ating simbahan sa mga bayan. Pagdating ng alas 6 ng hapon, kumakampana. Sino sa inyo ang nakakarinig ng kampana nung araw? Edad ka na rin, ha? Ang tawag doon ay orasyon. Di ba? Ipinagdarasal yung Angelus kung tawagin na ginagawa natin tuwing linggo, di bago magmisa ng Tagalog. At sa Angelus na yun, doon natin ginugunita yung Annunciation, yung Ebanghelyong ating napakinggan ngayon. Hindi madali para kay Maria yung sabihin, yes, tinatanggap po ang iyong salita. Hindi. Sapagkat alam niyang kapag tinanggap niya yun, meron siyang pangamba. Alam natin na kapag siya natagpo ang naglilihi, ay pwede siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Alam niya yon. But in spite of that, tinanggap niya yung paanyaya ng Panginoon. Kumapit siya sa Panginoon. Iniisip kasi natin, madali kay Mary yung, yes, let it be done to me. Nakikita natin sa magagandang istampita. Hindi po ganun kalambot si Mary. She's a woman of decision and determination. Kung ano yung kanyang sinabi, ay kanyang pinaninindigan. To know God's will is one thing, and obeying God's will is another thing. Malimit may tatanong sa atin, ano ba yung kalooban ng Diyos sa akin? Kung ikaw ay meron ng asawa, anong kalooban ng Diyos sa iyo? Pamilyado. Kung ikaw ay wala pang asawa, anong kalooban ng Diyos sa iyo? Intayin mo na bigyan ka ng Diyos. Huwag mong pilitin ng Diyos na bigyan ka. Baka bigyan ka, hindi mo namang gusto. Lord, hindi ito yung hinihingi ko, ba't ito binigay mo sa akin? Pwede bang isole? Hindi. Knowing God's will is one thing, but obeying God's will is the main thing. Pag-uusapan po natin dyan yung pananampalataya at yung bukasyon ng bawat isa. Mapari ka man, mamadre ka man, yun ay bukasyon. At kung ikaw man ay nag-asawa, bukasyon din yun.
Hindi mas mataas ito kaysa dito. Lahat ay pagtawag ng Diyos para isabuhay natin yung kanyang pagmamahal at ang ating pananampalataya. Ang pagtawag sa religious life, merong iniiwan, merong tinatalikuran. Ang isang madre, isang brother, isang pare na kapag naging pumasok sa religious life, iniiwan niya ang pamilya. He or she takes the vows of poverty, of obedience, and of chastity. Na inisip nyo ay mahirap, ay talagang mahirap. Pero inisip natin na yun ay para sa mga religious lamang. Mga kapatid, pati kayong mga nagsipag-asawa, you take the 3 vows of poverty, of chastity, and of obedience. Huwag niyong isipin sa mga madrid pari lang yun. Paliwanag ko po. Mister, you owe obedience to your wife. Hello? You owe obedience to your wife. Pag sinabi siya ng misis mo, umuwi ka ng alas 7. Hindi umaga. Umuwi ka ng maaga. You obey each other. Kayong mga nagsipag-asawa, wala kayong vow of chastity? Wala akong sagot na naririnig. Meron, wala. Bakit? Bakit? Bakit you must be chaste for your spouse? Sapagkat nung ikinasal ka, tinanong sa'yo ng pare, babae, ibinibigay mo ba ang sarili mo sa asawa mo bilang kanyang asawa? Ano sagot? Naibigay na po. Hindi yun ang sagot. Opo, ibibigay ko po. Sapagkat sa harap ng altar, ang tanong ng pari ay present tense. Do you give? Hindi ang tanong na, did you give? Walang pakialam kami sa past tense ninyo. Alam ng Diyos yun. Alam din namin yun na nangyayari sa mundo. Pero sa harap ng sakramento, sa harap ng Diyos, ibibigay nyo yung present tense. Yes, I do. You must be chaste for each other. Isip kasi ninyo, nakapag-asawa na kayo, kalalakihan, pwede na kaliwa kanan, hindi. Nakatali ka. Kaya nga may cord eh. Popropose ko nga, kadenang bakal eh. Ewan ko, ito, tatanong ko lang sa inyo mga kapatid, mukhang gabi na eh, no? Tatanong ko lang, kayo ba yung mga ikinasal sa simbahan, ha? Kasi yung mga ikinasal sa West, wala akong pakialam doon. Wala namang belo doon, wala namang korde. Pero yung mga tumanggap ng sakramento, meron kayong belo at meron kayong cord. Sino sa inyo nakatago pa yung cord? Meron isa, dalawa, ayan. Mamayang gabi, ilabas nyo, ha? Ilabas nyo. Yun ay patunay na kayo nakatali sa isa't isa. At tanging kamatayan lamang ang magkakalag ng tali na yan. Amen? Amen. Poverty. Hindi naman yung sabihin maghihirap. Sa ibig sabihin ng bao poverty, i-share mo, wala kang itatago sa iyong spouse. O ito lang yung sweldo ko, oh. May nakatago dito. Transparency. Para hindi ka pagdudahan ng iyong partner. Tinabi ko kasi pampakulot eh. Pang-rebonding ba tawag na? Pang-rebond. Kasi 5 taon lang hindi nagpaparebond si Mrs. eh. Mga kapatid,
knowing God's will is one thing, and obeying God's will is one thing. Tayong lahat ay humaharap sa Diyos at humihingi ng awa para makapasok tayo, matupad natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. May asawa ka, wala kang asawa, hanapin natin yung kanyang kalooban sa atin. At hindi naman madaling, hindi mahirap hanapin. May trabaho ka. Ano kalooban ng Diyos? Di magtrabaho. Hindi mag-Facebook sa opisina. Hindi yung kunyari pumasok, hindi pala pumasok. Mga kapatid, ako'y lagi ko pinagdatasal kayong lahat dahil nakikita ko sa inyong buhay, paggising sa umaga, ang iniisip ay trabaho na. Di ba? Because that is our mission dito sa lugar na ito. Napunta tayo dito upang magtrabaho para sa pamilya. At yan ang kalooban ng Diyos. Huwag nating alisin sa ating isipan yung ating misyon. Pag kinalimutan natin ang ating misyon dito sa Abu Dhabi, maliligaw tayo ng landas. Tandaan nyo yan. Matagal na ako dito, ang dami ko nang nakikitang istorya. Kapag ang isang kapatid ay naligaw ng landas, tuloy-tuloy yan hanggang sa libingan. Narito ang ating simbahan. Bato. Hindi umaalis. Simbolo ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Lagi tayong tinatawag tuwing linggo. Dito tayo kumapit, dito tayo kumuha ng lakas. Naway itong simbang gabing ito ay simula lamang ng ating patuloy-tuloy na paglalakbay kasama ng Panginoon. Upang linggo-linggo, ipagkaloob niyo sa atin ang biyaya. Ang paglago natin sa pananampalataya. Pag lumago ang ating pananampalataya, makikita natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at makapapasok tayo dito kasama ang Panginoon. Magsitayo po silang lahat at ating ipagpapatuloy ang pagdiriwang.